Sa nakaraang kabanata ng ating kwento, matagumpay na nakabalik si Pao mula sa bingit ng kamatayan at muling humarap sa opisina ni Ginoong Obis. Isang bagay na ikinagimbal at ikinagitla ni Ginoong Obis. Samantala, si Ginoong Recon ay hindi maitago ang tuwa at pagkamangha sa mga pangyayaring nasasaksihan. Sa kabila ng katahimikan ay napabulalas siya. Interesante, sadyang napaka-interesante ng lahat ng ito. Hoy, Obis! Ano ba ang nangyayari? Tanong niya na may halong pagkatuwa at pagtataka. May kaluluwang bumangon ba mula sa hukay? Lumingon siya kay Paum at ngumiti ng may paghanga. Ikinalulugod kitang makilala, wika niya. Maaari mo akong tawaging Recon. Gaya ng mga naririnig ko, tila taglay mo ang pambihirang kakayahang tumakas sa yakap ng kamatayan. At masasabi kong ang isang tulad mo ang higit na kinakailangan ng Gapor Merchant Union sa panahong ito. Yumukod si Paum bilang paggalang at buong pusong nagpasalamat sa papuri ng pinuno. Mabuti, ani Ginoong Recon, at nakikita kong ikay may malasakit at paggalang sa kapwa. Hayaan mong itanong ko ito. Ang likas mong galing sa pagligtas sa sarili, masisilayan ba naming muli ito sa tarangkahan ng 100 mandirigma? Napatingin si Paum sa kanya, seryoso ang mga mata. Pumikit siya saglit, saka marahang nagsalita. Magiging mahirap ang bagay na iyan. Sandaling natahimik si Ginoong Recon sa tinig ng katotohanang kanyang narinig. Ngunit ang katahimikang iyon ay agad napalitan ng sigaw ng galit ni Ginoong Obis. Namumula ang kanyang mukha habang napapasigaw. Anong klaseng asal yan, Paum? Sa tingin mo ba ginawa kitang adventurer para mamili ng misyon? Hindi ko iniangat ang estado mo para lang tatanggihan mo ang mga atas na ipinagkakalob sa iyo. Huwag mong kalimutan, Paum, na may malaking utang ka sa aming Merchant Union. Hindi naman ito pinakinggan ni Paum, tila baga wala siyang pakialam sa mga salitang ibinubulalas ni Ginoong Obis. Si Ginoong Recon ay nakangising nagsalita. Mahirap, sabi mo, pero hindi naman imposibleng magtagumpay, hindi ba? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, iibahin ko ang tanong ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang tanong ay binitiwan niya habang nakatitig ng diretso kay Paum, at si Paum naman ay walang alinlangang tumugon sa pamamagitan lamang ng kanyang matalim na titig, tahimik ngunit matatag. Lumipat ang kwento sa isang dako, kung saan makikita natin si Dibo. Habang umiinom siya ng alak sa loob ng isang bahay inuman, bigla niyang nailuwa ang laman ng kanyang bibig matapos marinig ang sinabi ni Paum. Ano, 5 milyong pesos kada tao? Hindi ba't 10 milyong pesos na lahat sa ating dalawa? Sobrang laki naman ata. Si Paum ay nanatiling seryoso, at may bahid ng inis sa kanyang mukha. Ang niluwang beer ni Dibo ay tumama pa mismo sa kanyang mukha, dahilan upang lalo siyang mag-init. Agad namang humingi ng paumanhin si Dibo sa ating bida. Pero sa totoo lang, hindi ka ba masyadong sakang? Tiyak na tatanggihan nila agad ang alok. At isa pa, napakalaking kaganapan ito para sa atin. Habang pinupunasan ang nabasang buhok, sumagot si Paum na walang pag-aalinlangan. Hindi ko na problema yon. Sila naman ang magdedesisyon sa bagay na yon. Ha, nakakagulat kung gaano ka kakalmado matapos mong gawin yun. Kapag nagkamali tayo, siguradong matinding parusa ang aabutin natin kay Obis. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, may isang aninong papalapit mula sa kanilang likuran. Mukhang komportable kayo. Ang tinig na iyon ay pamunit sa kanilang pansin, dahilan upang mapalingon si Dibo. Nagpatuloy ang taong iyon. Pagpakiramdam natin ay parang wala tayong kwenta dahil kinukumpara tayo sa isang tao. Dahil sa narinig, umalab ang galit ni Dibo. Mabilis itong tumayo, nanlilisik ang mga mata, at sumigaw sa gitna ng kanilang pagkakakumpol. Ano, ganyan na ba magpasalamat ang mga tao ngayon kapag nailigtas ang buhay nila? Nakakainis ka na rin talaga. Kaya sige na, labas tayo. Tapusin na natin to sa isang laban. Ngunit bago pa man tuluyang lumiyab ang tensyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatigil kay Dibo. Sa halip na sumagot ng hamon, ang grupo ng mga nailigtas ay sabay-sabay na yumuko. Nagulat si Dibo, tila ang init ng galit niya ay biglang napalitan ng pagtataka. Habang nakayuko, nagsalita si Iburo, ang pinuno ng grupo. Humihingi ako ng paumanhin dahil pinagdudahan ko ang inyong kakayahan, dala ng aking mapaghusgang pag-iisip. Kinahihiya ko ang aking naging asal bilang isang manlalakbay.
Kaya't ako'y taos pusong humihingi ng tawad sa inyong dalawa. Mula sa kanyang bag, iniabot niya ang bayad, isang sako ng mga gintong barya. Ito ang kabayarang napagkasundoan para sa 30 katao, kabuuang 1.5 milyong pesos. At upang ipakita ang aming taos pusong pasasalamat, bawat isa sa amin ay nagdagdag pa ng munting halaga. Nagulat pa rin si Dibo, hindi inaasahan ang kabab ang loob ng mga dating mapanghamong estranghero. Hindi nagtagal, ngumiti ito at magalang na nagpasalamat. Subalit bago pa man maisara ang sandali ng pagkakasundo, sumabat si Paum, mahina ngunit mariin ang kanyang tinig. Hindi na kailangan. Agad lumingon ang lahat kay Paum. Tahimik ang paligid, ngunit dama ang bigat ng kanyang bawat salita. Ang napagkasunduan natin ay 1.5 milyong pesos. Ginawa lang namin ang aming tungkulin. At iyon na iyon. Malumanay ngunit matalim ang bigkas ni Paum. Walang paligoy-ligoy, wala ring pagpapanggap. Tama na yang drama mo ng pasasalamat. Ang akin lang, huwag mong paghaluin ang mga bagay. Ang mga salita niyang iyon ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na emosyon ni Iburo at Job Ere. Pabulong na reklamo ni Dibo habang umiiling. First, hanggang doon na lang pala yun. Ako na nga yata ang kailangang magbilang sa huli. Biglang lumingon si Paum kay Iburo. Tinawag niya ito, ikaw, ang piratang si Iburo, tama ba? Paano ka naman? Kaya mo bang magtrabaho ng angkop sa halagang ibinabayad sa'yo? Napalaki ang mga mata ni Iburo. Tila biglang tinamaan ang kanyang ulirat ng matalim at hindi inaasahang tusok ng tanong. Parang tinadyakan ng kanyang isipan ng katotohanan, at ng kahangahangang tapang ng ating bida. Lumipat ang salaysay sa ibang dako ng Gapor Merchant, sa isang silid na tahimik ngunit mabigat ang hangin sa pagitan ng dalawang makapangyarihang pinuno. Taglay ang matatag at malakas na tinig, bumasag si Ginoong Obis sa katahimikan. Hindi dapat, marubdob niyang kinukumbinsi si Ginoong Recon na huwag basta-basta pumayag sa hinihingi ng ating bida. Ang 10 milyong pesos na halaga ay ang bayad na karaniwang ibinubuhos para sa mga adventurer na nasa ikatlo o ika-4 na sirkulo. Totoo ngang siya ang pinakakapuri-puring kandidato sa lahat ng mga sumubok. Ngunit baka masanay siya sa layaw kung agad nating ibibigay ang lahat ng kanyang hinihiling. Marahil ang itinakda niyang presyo ay hindi lamang kapritsyo kundi isang maingat na taktikal na galaw. Mas makabubuting ipatawag siyang muli upang mapag-usapan at maituwid ang halagang nararapat. Ngunit sumagot si Ginoong Recon, ang tinig ay kalmado ngunit may lalim. Kung ganoon nga ba talaga ang kaso? Kung tutuusin, hindi na rin katakataka kung mas itaas pa niya ang halaga. Hindi lahat ng kayang gawin niya ay masukat ng mga sirkulo. Nagtaas ng kilay si Obis, gulat ang sumilay sa kanyang mukha. Ano? Walang imik na iniabot ni Ginoong Recon ang isang tiklop ng papel kay Obis. Tahimik niya itong pinabasa, at tila baga ang bawat salita ay naging bigat sa balikat ni Obis. Tayo ang Gapor Merchant Union. At sa darating na subjugation, ang ipapadala lamang ay ang grupo ni Paum. Mabilis na naglaro sa isipan ni Obis ang duda. Ang dalawang yun lang. Ano bang magagawa nila? Ngunit ilang saglit pa'y nagbago ang kanyang mukha, tila binulagan ng kulog ang kanyang diwa. Lumaki ang kanyang mga mata, nanginginig ang kamay, at namutla ang kanyang balat. Ano ito? Totoo ba talaga ito? May nabasa siyang mensahe sa papel na hindi inaasahan, isang sensitibong impormasyon na maaaring makayanig ng buong unyon. Mataimtim na tumawa si Ginoong Recon, ngunit ang likod ng kanyang tinig ay may babala. Isang napakalaking abala kung peke lang pala yun, alam mo ba? Mahal ang ibinayad ko para sa impormasyong yan. At mula mismo kay Dark Lord Jean ko pa ito nakuha. Parang sinampal ng malamig na hangin si Obis sa narinig. Mula kay Dark Lord Jean, walang pag-aalinlangan, ito'y isang pangyayaring hindi na maaaring baliwalain. Huwag kang magkakamali, Obis. Malamig at seryoso ang tinig ni Ginoong Recon habang bumigkas ng mga salitang tumaga sa katahimikan ng silid. Ang digmaan ay nagsisimula na. Makalipas ang isang araw, sa ilalim ng isang langit na niluluto ng maliwanag at walang kupas na araw, ay lumitaw ang tanawin ng paghahanda sa isang matinding yugto. Sa labas ng dambuhalang pulang tarangkahan, sa lilim ng isang matandang punong tila saksi na sa libong digmaan, ay nagkakampo ang napakaraming adventurer, mga mandirigmang mula sa iba't ibang dulo ng kalupaan. Sa hangin ay sumasayaw ang samot-saring tunog,
ang pagkalansing ng mga armas, ang huni ng apoy mula sa mga lutsyon, at ang mumunting usapan, may halakhak, may kaba, may tensyon. At sa gitna ng kaguluhang iyon, isang malakas na tinig ang bumasag sa ingay ng paligid. Sa tingin ko hindi nila tatanggapin ang offer. Ito ay si Debo, buo ang loob, ngunit ang kanyang tinig ay sapat na upang agawin ang pansin ng ilang adventurer na nasa malapit. Lumingon ang ilan, nanlilisik ang mga mata, tila may halong pangungutya sa kanyang pagiging prangka. Tumigil ka sa kakakilos at kakaingay. Mag-focus ka. Tahimik ngunit matalim ang tinig ni Palm, walang sigaw, ngunit paon ng bigat ang bawat pantig. Huwag kang mag-alala, may karanasan na rin ako ngayon. Saglit na ngumiti si Debo, sinusubukang pakalmayan ang tensyon na siya ring nilikha. Sa paligid nila, unti-unting naglalakihan ang mga aninong nagmamasid. Mga adventurer mula sa iba't ibang merchant union, may kilala, may di kilala. Ngunit ang tingin ng karamihan ay malamig, mapanukat, at puno ng pagdududa. Tila muling nabalot ng alangasngas at pangamba ang hangin. At sa tinig ni Debo ay tila may halong pang-uuyam ang sinabi nito habang sinusuri ang paligid. Aba, kay rami na namang di kilalang mukha ang nagsusulputan sa lugar na to. Hindi naman sumagot si Palm. Tahimik niyang pinagmamasdan ang paligid, tila hinahanap ang ritmo ng lugar, ang patagang pintig ng panganib na kanina pa dumadaloy sa ilalim ng lahat. Maya-maya isang lalaki ang lumapit, diretsyong naglakad palapit sa dalawang bida. Ang kanyang kilos ay may bahid ng kaba ngunit hindi nawawala ang paggalang. Kayo bang dalawa ay mula sa Gapor Merchant? Malugod ko kayong makilala. Ako nga pala si Sheldon, isang E-rank adventurer mula sa Janus Trade Union. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Palm. Malumanay ang naging tugon ni Palm. Walang sigla, walang galit, tila isang simpleng pagbibigay alam lamang. Palm, C-rank adventurer, natigilan si Sheldon. Napanganga at napaatras ng bahagya, hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ba't limitado lamang ang maaaring sumali sa paglalakbay na ito? Second Circle adventurers lang ang pinapayagan pumasok sa loob ng gate dahil sa mga restriction. Paanong isang C-rank? Hindi na sumagot si Palm. Nanatili siyang nakapikit, tila hinahayaan na lamang ang katahimikan ang magpaliwanag. Saglit pa'y bumasag ang isang tinig mula sa kanilang likuran, mababa, mabigat, at puno ng otoridad. Ikaw dyan, tumabi ka muna, isang utos na walang bahid ng pagdadalawang isip, at tila ang hangin mismo'y natutong tumigil upang makinig. May nauna akong appointment sa kanya. Isang tinig ng babae ang palm unit sa hangin, matinis ngunit matatag. Sa kanyang paglapit, napalingon ang lahat. Nakasuot siya ng baluti na kumikislap sa araw, ngunit tila hindi iyon ang unang mapapansin sa kanya. Mahahaba ang kanyang mga binti, may hubog ang katawan na animoy inukit ng isang alagad ng sining. Sa unang tingin, hindi mo iisiping isa siyang mandirigma, kundi isang prinsesa na naligaw sa gitna ng digmaan. Sumanghal si Sheldon, halatang naiinis habang nakatitig sa bagong dating. Ferk, so konsaba pala kayo ng mga yon. Aksaya lang ng oras, sambit niya habang padubog na nilingan ang dalawa. Tahimik lamang si Palm. Hindi niya sinagot si Sheldon, bagkus ay lumalim ang kanyang pag-iisip, lumilipad ang diwa pabalik sa kanilang huling pag-uusap ni Ginoong Abyss. Bakit ko naman gagawin yun? Tanong ni Palm noon, mariing tinanggihan ang mungkahi. Gawin mo na lang ang mga sinabi ko. Ano pa ba ang inirereklamo mo? Wika ni Ginoong Abyss, may halong pagod at pagkadismaya sa tinig. Ang ating Gapor Merchant ay makikipagtulungan sa mga Cygnus Knights sa tarangkahang ito. Ang Cygnus Knights, sila ang tanging hukbong militar na tumatangan ng basbas ni Empress Cygnus. Isang makapangyarihang samahan na ang mismong presensya ay nagsisilbing paalala ng kaayusan at batas sa nasasakupan ng imperyo. Bilang sagisag ng kaayusang pambayan, ipinamalas nila ang kanilang hanggaring mapasakamay ang tarangkahang ito. Yamang napuno na ng mga manlalakbay mula sa iba't ibang hanay ng mga mangangalakal ang hanay na itinalaga sa pagsalakay, minabuti naming makiisa sa layunin ng Cygnus Knights. Kahit isa lamang sa kanilang mga kabalyerong nasa ilalim pa ng pagsasanay ang maidaragdag sa ating hanay, sapat na iyon upang tumaas ang ating tsansa ng tagumpay. Tila may mas malalim na dahilan sa likod ng mariin nilang kagustuhang makialam hanggang sa ganitong antas, ngunit yamang hindi ito isang kapinsalaan sa ating panig,
sinasabi kong makipagtulungan tayo. Patuloy ang panghihikayat ni Ginoong Obis, bagaman ramdam ang kabigat ng bawat salitang bitin niya kay Palm. Nakapikit lamang si Palm nang sumagot. Naiintindihan ko. Ang pakikipagtulungan sa kanila ay hindi naman ganoon kahirap tanggapin. Ngunit agad na nagpaalala si Ginoong Obis. Hindi magiging madali ang lahat para sa inyo. Ang mga taong yun ay may mga pagkataong likas na mahirap pakisamahan. Kaya mag-ingat kayo. Pagbalik sa kasalukuyan, lumapit ang babae at tumindig sa harap ng grupo. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Kyrie, ang pinuno ng hanay ng mga nagsasanay na kabalyero mula sa Cygnus Knights. Matatag ang kanyang tinig, malamig ang titig. Nagbabala siya agad, wag ninyong isiping lumabag o tumutol sa aking mga kautusan, hindi dahil sa may kasunduan sa pagitan ng Gapor Merchant at ng aming hukbo ay nangangahulugan na kayo'y may pribilehiyong pumalag. Ayoko ng aksaya sa oras. Kaya't sundin lamang ang mga utos ko at huwag kayong lilikha ng abala sa paglalakbay. Napakunot ang noo ni Dibo, at baka sa kanyang mukha ang inis. Ang mga ugat sa kanyang pisngi ay lumitaw, pilit niyang nilulunok ang kanyang pagkainis. Ito na ba ang buong bilang mula sa Gapor Merchant? Tanong ni Kyrie, malamig at tuwiran. Mukhang ganun na nga, sagot ni Palm, walang dagdag, walang paliwanag. Napapikit si Kyrie, dahan daw ang bumantong hininga bago nagsalita muli. Kung ganun, ang Gapor Merchant ay tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Dismayado ang kanyang tinig, tila isang guro na nawalan ng tiwala sa kanyang mga mag-aaral bago pa man magsimula ang klase. Mula sa Dig Merchants ay dumating ang Crocus Party, isang pangkat na ang mga anyo'y tila hinugot sa bangungot. Ang kanilang pinuno, isang lalaking nakasuot ng maskara, ay naglalakad na animoy lilam ng kamatayan. Tahimik silang dumating, ngunit ang presensya nila ay parang malamig na hangin sa batok, mabigat at nakakakilabot. Kasunod nila, mula naman sa Mardia Assembly, ay dumating ang Cobble Party, pinamumunuan ng isang matipunong lalaki na tila bundok kung tumindig. Bawat hakbang niya'y may bigat, bawat kilos ay may disiplina, tila isang veterano sa walang katapusang pakikidigma. Napabulong si Dibo. Ang lalim ng hanay, malalakas ang mga ito. Biglang nagbago ang ihip ng hangin, naging masalimuot, tila may tensyon sa bawat dampi nito sa balat. At bago pa man makabawi ang lahat, isang panibagong grupo ang dumating. Mula sa Gold Ritchie Trade Union, dumating ang tatlong babaeng may pulang buhok, ang magkakapatid na kilala bilang Three Natasha Sisters. Magaganda, walang kapintasan, ngunit ang bawat tingin ay may halong pagmamataas, at ang mga katawan nilang batbat ng kumpiyansa ay nagsisigaw ng kapangyarihan. Mga arrogant, ang yayabang, bulong ni Kyrie, di may tago ang inis. Ilang segundo pa lamang ang lumilipas, nang biglang pumutok ang isang boses mula sa di kalayuan. Sa tingin ko, narito na ang lahat. Isang lalaking dambuhala ang humakbang papalapit. Kahel ang buhok at balbas, at bawat yabag niya ay tila gumuguhit ng bigat sa lupa. May pagkamagalak ang kanyang mukha, ngunit may tila ibang bagay sa likod ng kanyang mga mata, isang babalang hindi sinasabi ng dila. Ako si Ronco, ang itinalagang gwardiya ng gate. Anya habang pinakikinggan siya ng lahat. Pumunta ako rito upang magsilbing tagabantay sa inyong pagbabalik kung sakaling makabalik kayo. Naglakad siya sa gitna ng mga grupo at patuloy ang pagsasalita, malumanay ngunit mariin. Siguro'y ipinaliwanag na sa inyo ng inyong mga merchant group, ngunit hayaan ninyong ipaalala ko muli. Ang lahat ng legendary items na inyong mahahanap sa loob ng gate ay hindi ninyo maaaring angkinin. Ang mga iyon ay pag-aari ng mga merchant group na kinabibilangan ninyo. Tungkulin ninyong ipasa ang mga iyon at tanggapin ang kabayaran, iyon lamang ang inyong karapatan. Napangisi si Ronco, ngunit malamig ang apoy sa kanyang titig. Huwag kayong mag-alala, kahit paano'y makakauwi pa rin kayo ng may ilang magic stones. Masaya na dapat kayo roon, hindi ba? Ngunit biglang bumigat ang kanyang boses. Dahil kung hindi, kapag kayo'y nahuli, kahit isang item lang, na itinatago o inaangkin. Sabay turos sa mga nakahanay sa kanyang likuran, mga B-rank adventurer na tila haligi ng lakas. Kailangan ninyong harapin ang mga ito, sa isang harapang walang awat. Napansin ni Dibo ang kilos ng kamay ni Ronco. Sa iisang galaw, nadama niya ang kapangyarihang damaloy mula sa lalaki. May fifth circle siya, napakagatlabi si Dibo.
At huwag mong sabihin, silang lahat. Hindi man tahasan ang sagot, malinaw ang sagisag ng katahimikan. Nasabi ko na ang lahat. Kaya't tapos na ang aking anunsyo. Sabay utos sa lahat na pumasok na sa gate, taglay ang otoridad sa bawat salita. At nagsimulan nang ang pumasok ang maraming bilang ng adventurers. Sa unahan, si Kyrie ang nanguna. Mahigpit ang kanyang tinig habang inuutusan ng mga kasama. Sundan ninyo ako, wika niya, animo isang general sa gitna ng digmaan. Tayo ang magwawagi sa labang ito. Napangiwi si Debo. Anong problema ng babaeng iyon? Kailangan ba talaga nating sumunod sa kanya? Samantalang si Paum ay nanahimik lamang. Ang kanyang isipan ay nilukubon ng isang pakiramdam ng tagumpay. Sa wakas, lahat ng hirap at pagdurusang tiniis upang makapasok sa tarangkahang ito. Nagbunga rin, kahit sa aking nakaraang buhay, hindi ko nagawang tawirin ang gate na ito. Ngayon, ito na ang simula. At sa isang mariing sigaw, itinaas ni Paum ang kanyang kamay. Let's go! At magkasabay silang lumakad, sa ilalim ng pulang liwanag ng gate. Sa likod niya, may isang boses ang tumikim, malamig at puno ng panunuya. Hey! Hindi kita tutulungan kahit umiyak ka pa mamaya sa pagmamakaawa. Ito ay pinapatungkol ni Debo kay Kyrie dahil sa inis niya dito. Abangan natin ang mga susunod na kaganapan. Isang nakakagimbal na ulat ang lumabas. Ang huling resulta ng unang Red Gate, ang tinaguriang 100-man gate. Ipinaskil ang tala ng lahat ng merchant groups na lumahok, pati na rin ang kanilang mga miyembro. Janins Trade Union, Nolipol, walang nakaligtas, mula first hanggang second circle. Mardia Assembly, naglahon na parang bula. Dig Merchants, ubos. Sky Trade Union, naglaho sa dilim. El Nido Merchants, natupok ng kapalaran. Gold Ritchie Trade Union, isa ring trahedyang hindi nakaligtas. Sa huli, isang pulang selyo ang sumelyo sa ulat ng paglalakbay. Nabigo, ngunit isang bagay ang kapansin-pansin. Walang bakas ang Gapor Merchant sa tala ng resulta. Saan sila napunta? Ano ang sinapit ng ating mga bayani sa loob ng pulang tarangkahan? Isang tanong na sasagutin lamang ng panahon. Sabay-sabay nating subaybayan ang kapalaran ng ating mga mandirigma sa mga susunod na kabanata. Hanggang dito na muna ang ating video. Huwag kalimutang i-like, i-share, at magkomento sa inyong mga saloobin. At para sa mga bago pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pakikipagsapalaran. Maraming salamat sa panunood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na yugto ng ating paglalakbay.